Pero sa bagay, no, tuwan-tuwa yung mga addict dyan, no, pag nagkakapera sila, no. Eh, syempre, mura na daw yung drugs ngayon. So, tuwan-tuwa sila. Yung mga pera pinaghihirapan ng mga taxpayer ng mga middle class, hanggang sa mga oligarch o mga taxpayer na katulad namin, mga OFW, ibinibigay lang sa mga taong tamad at sa mga taong addict. O di tuwan-tuwa yung mga addictus benedictus, bili na naman sila ng droga, edi wow. So, imbis na ayuda, bigyan ng trabaho ang bawat mamayang Pilipino. Dahil yun ang nakikita pinaka-the best na solution. Tatlong official, dahil yan talaga ang mga kulurong. Yan yung mga corrupt din eh. Busog na busog yung mga bulsa nila, tapos tayo mga mamayang Pilipino matigok-tigok na sa mga hospital dahil walang gamot ng mga pharmacy nila. Sana din maumpisahan na yung pag-i-invest nila sa mga PhilHealth official na yan kung totoo malaki ang pera ng PhilHealth. Eh kung hindi totoo, alagaan na lang natin ang mga sarili natin. Sa susunod na taon, alagaan natin ang mga sarili natin at higit sa lahat mag-iingat tayo dahil baka madisgrasya tayo, magkasakit tayo, wala tayong papa-hospital dahil walang pera ang PhilHealth. Yun lang ang nakikita kong solusyon sa zero budget na subsidy ng PhilHealth. So, sa susunod na eleksyon naman, ngayong 2025, utak ang pagganahin. Hindi ko maintindihan kung bakit ayuda ang napili ng gobyernong solusyon sa kahirapan. O sadyang, sinasadya na lamang nila itong programang ito dahil alam nila na tayong mga mamamayang Pilipino ay masyadong gahaman pagdating sa ayuda. Yun, yung iba lang, hindi kami kasali. Dapat kasi ang ayuda pag may mga state of calamities, mga trahedya, bagyo, lindol at kung ano-ano pa yan. Pero kahit wala namang mga pangyayari, laging may ayuda na kung tutuusin, ang pinaka-main kailangan natin mga Pilipino ay trabaho. Dahil ang ayuda, good for 1 day, 2 day, 3 days, tapos na yan. Ang trabaho is magagamit natin para sa araw-araw para makasurvive tayo mga mamayang Pilipino. At higit sa lahat, kailangan din natin ng project na hanggang ngayon wala pa. Lose tayo ng pera ang gobyerno pero hindi natin alam kung saan napupunta. Ang alam lang natin, lubog na tayo sa utang. Na pati yung mga apo natin kaapu-apuhan na hindi pa nagiging tao, nasa itlog pala ng mga tatay nila, may utang na. So mapaputang ina na lang tayo sa nangyayari ngayon sa gobyerno natin, di ba? Nakakaputang ina. Lahat sila parang nag-open na lahat ng kamay sa korupsyon. Ayaw magpadihado. From the Congress to the Senate, walang magpapaagrabyado. Ang ending, tayong mga mamayang Pilipino, ang agrabyado. Bakit? Ang mamahal ng mga bilihin. Wala pang trabaho. Tapos may pera pa yan, 5,000. Kasi ang ayuda kasi is the legal vote buying. Bibigyan ka ng ayuda, ng pera, may kapalit iyon. Hindi lang yun bibigay sa iyo agad-agad mga kababayan. May kapalit iyon, may agreement bago ibigay ang pera at ang ayuda. Dapat ang tawag sa gobyerno natin is government, ayuda nation, ayuda government. Ganun dapat eh. Nakabwisit, di ba? So may kapalit iyon, kaya okay. Tanggapin nyo yung ayuda, tanggapin nyo yung pera dahil pera natin yan. Pera namin mga taxpayer. Tanggapin nyo, but iboto nyo kung sino ang karapat-dapat. Lagi nyo iisipin na ang perang binibigay sa inyo ay panandalian lamang. Pero sa bagay, no, tuwan-tuwa yung mga addict dyan, no, pag nagkakapera sila. No. Eh, syempre, mura na daw yung drugs ngayon. So, tuwan-tuwa sila. Yung mga perang pinaghihirapan ng mga taxpayer ng mga middle class, hanggang sa mga oligarch o mga taxpayer na katulad namin, mga OFW, ibinibigay lang sa mga taong tamad at sa mga taong addict. O di tuwan-tuwa yung mga addictus benedictus, bili na naman sila ng droga, edi wow. So, imbis na ayuda, bigyan ng trabaho ang bawat mamayang Pilipino. Dahil yun ang nakikita pinaka-the best na solution. 3 taon na ang administrasyon ni Bongbong Marcos at wala pa tayong nakita. Wala tayong nakita na project, puro ribbon cutting. Sana naman magkaroon na ng project. Yung mga unprogrammed funds, yung kinuhang pera sa PhilHealth na 90 billion, edi sana yun na yun, project. Pero hanggang ngayon, wala pa. Napupunta sa ayuda. Ang ending nito lahat tayo,
lubog na sa utang ang Pilipinas, matutulad na tayo sa Sri Lanka, Africa, Somalia. Wala na mag-i-invest sa atin dahil sa nangyayari sa Pilipinas. Dahil lahat bulag na sa 500. Nag-rally-rally ka lang doon, 500 ka na eh. Tulog na yung mga taong bayan dahil sa 500, 1,000 na buwisit na. Walang mga utak. So ngayon, nagbibigay sila ng ayuda, nasa atin na kapangyarihan ulit sa susunod na taon. Huwag nating hayaan ang ayudang yan. Huwag natin hayaan na ibenta natin ang ating dignidad at kredibilidad, mga kababayan. Please, sa darating na eleksyon, dito ang pagganahin natin. Utak! Nabudol na tayo eh. Papabudol pa ba tayo? At ngayon, sa nangyari ngayon na wala nang budget ng PhilHealth, na kung totoo man ay may pondo daw ang PhilHealth, may sariling pera ang PhilHealth, then sana imbestigahan ang mga PhilHealth official dahil yan talaga ang mga kulurong. Yan yung mga corrupt din eh. Busog na busog yung mga bulsa nila, tapos tayo mga mamayang Pilipino matigok-tigok na sa mga hospital dahil walang gamot ng mga pharmacy nila. Sana din maumpisahan na yung pag-iimbestiga sa mga PhilHealth official na yan kung totoo malaki ang pera ng PhilHealth. Eh kung hindi totoo, alagaan na lang natin ang mga sarili natin. Sa susunod na taon, alagaan natin ang mga sarili natin at higit sa lahat mag-iingat tayo dahil baka madisgrasya tayo, magkasakit tayo, wala tayong papa-hospital. Dahil walang pera ang PhilHealth. Yun lang ang nakikita kong solusyon sa zero budget na subsidy ng PhilHealth. So, sa susunod na eleksyon naman, ngayong 2025, utak ang pagganahin. Tanggapin ng pera, iboto ang karapat-dapat. Ngayon kung sasabihin na, ililista doon ang pangalan mo kasi ganyan-ganyan. No, gamitan mo ito ng pagiging democratic. Kasi, sabihin mo, tanggapin mo yung pera, tanggapin mo yung bibigay na ayuda, pero iboto mo kung sinong karapat-dapat. Huwag mong isipin ang ngayon. Isipin mo yung anak mo, yung apo mo, yung kinabukasan ng bawat henerasyon. Iboto mo kung sino ang karapat-dapat, hindi yung palaging lutang o kung ano man yung pinagsasabi na wala sa wisyo. So, mga kababayan, nasa atin ang kapangyarihan. Huwag na tayong susunga-sunga at huwag na tayong magpapudol. Tatandaan natin ang mga pagbumuka ng mga senado na yan, mga senador na yan, mga nasa Congress, lalo-lalo na yung mga senator na paulit-ulit yung mga mukha, wala namang nagawa. So alam nyo na kung sino yung mga paulit-ulit, re-elect ng re-elect, wala namang nagawa. Alam na natin yun. And please lang, wag na tayong magpakabobo. Kasi ako, grabe yung pagsisisi ko ngayon. Dati proud na proud ako ibinoto ko si Grace Poe, proud na proud ako ibinoto si Chis Escudero. Puking ina. Putang ina ngayon. Sobrang pagsisisi ko kung bakit ibinoto ko pa ang mga hindot na yan. At hindi na mauulit, huwag na tayo magpabudol ulit dahil nasa atin na ang kapangyarihan. Iboto natin kung sino ang karapat-dapat. Kung sino ang magkakaroon ng magandang kinabukasan, ang ating mga anak, ang ating mga apo at ang mga susunod pang henerasyon. Yun lang, sayonara.